alaala. Ako at si Martha, nangako kaming tatanda ng magkasama. Pero nitong mga nakaraang buwan, may kakaiba sa kanya. Nagigising siya sa kung saan-saan, sa sahig ng kusina, sa likod bahay, minsan pa nga nakatayo sa labas ng bahay ng kapitbahay namin, sa kalagitnaan ng gabi. Tinitingnan niya ako ng takot na takot. Tinatanong, Paano ako nakarating dito? sa una, pinaliwala ako. Baka stress lang o kulang sa tulog. Pero unti-unti, napapansin ko na ang mga kakaibang bagay. Isang umaga, may dugo sa mga kamay niya. Hindi bahid, makapal, tuyong mga linya. Wala siyang ideya kung paano nangyari yon. Minsan naman, nahuli ko siyang naghuhukay sa likod bahay. Nang tanungin ko siya, sagot niya, Anong sinasabi mo? ang pinakamasaklap ay nang kumatok ang mga pulis isang gabi. Hinahanap nila si Mr. Crowley, ang kapitbahay namin. 3 araw na raw siyang nawawala. Sinabi kong hindi namin siya nakita. Pero habang nasa pinto ako, napatingin ako kay Martha. Nakasukbit ang mga braso niya sa sarili. Nakatingin sa sahig. Putlang-putla. Pag-alis nila, hinalughog ko ang bahay. Sa garahe, may natagpuan akong martilyo na puno ng dugo. Nakatago sa ilalim ng mga basahan. Nanlumo ako. Hinarap ko siya, hawak ang martilyo sa nanginginig kong mga kamay. Martha! Sabi ko, anong ginawa mo? Umiyak siya. Hindi ko alam, James. Wala akong maalala. Gusto kong maniwala sa kanya. Diyos ko, gusto ko talaga. Pero gabi-gabi, mas lumalala ang lahat. Nagigising siya na sumisigaw tungkol sa mga bagay na di niya maipaliwanag. Mukha ng isang babae. Iyak ng bata. Tunog ng mga pala sa dilim. Nagsusumamo siyang tulungan ko siya. Isang gabi, sinundan ko siya. Bumangon siya mula sa kama at naglakad papunta sa gubat sa likod ng bahay namin. Sinundan ko siya ng may distansya. Bit-bit ang flashlight. Huminto siya sa isang bakanting lugar at nagsimulang maghukay. Halos masuka ako nang makita ko siyang may hinukay. Isang bungkos na binalot ng plastik. Matagal niyang tinitigan yon. Tapos, tumingin siya sa akin. Walang ekspresyon ang mukha niya. At ang mga mata niya, parang walang buhay. Pagbalik namin sa bahay, natulog siya na parang walang nangyari. Kinabukasan, wala siyang maalala. Hindi ko sinabi sa kanya ang tungkol sa bungkos. Hindi ko rin tinignan kung ano ang laman noon. Ngayon, ako naman ang nananaginip. Madilim, baluktot ng mga panaginip ng mga bagay na hindi ko maipaliwanag. Nakikita ko ang mukha ni Martha, pero hindi ang asawa ko. Parang may ibang nakasuot sa balat niya. At tinutulungan ko yon. Kagabi, nagising akong nakatayo sa gilid ng kama. Pinapanood siyang natutulog. May lupa sa ilalim ng mga kuko ko. Hindi ko maalala kung kailan ako naghukay. Biglang kumatok ulit ang mga pulis. Hinahanap nila si Mrs. Crowley naman ngayon. Habang sinusulat ko ito, nasa harap ko si Martha, umiinom ng kape, nakangiti. May problema ba, James? Tanong niya.
Ngumiti ako pabalik, pero hindi ko mapigilang magtanong sa sarili ko. Siya ba talaga? O ako? Handa ka na bang harapin ang iyong takot? Ipadala ang iyong kwento at sama-sama nating dalhin ito sa loob ng kadiliman horror stories